Okay guys, start na po tayo. So tingin muna tayo sa board. Okay? So nagbigay ako sa inyo dalawang problems for Unit 15 and for Unit 16. Okay. So lahat ng codes nandiyan na. Technically, i-execute nyo na lang siya para makita nyo kung paano yung nangyayari. So ang gagawin ko lang ngayon, i-explain ko guys yung report in brief ng dalawang grupo kanina. So bago tayo magsimula, meron na po tayong mga tables dyan. So pati insert data. So iraran muna natin siya. Pakita ko na sa inyo paano ako nag-grade. So yan muna natin siya, insert muna natin yung mga tables and datas natin. Okay. Okay. Following order date. Nangyari. Okay. Delivery. Products, other details. Okay. So first is yung ating group by. So ano yung purpose ng group by? Ang purpose guys ng group by is halimbawa meron tayong column na hindi siya kasama sa aggregate function na gusto nating i-display. Dapat yung column na yun ilalagay nyo sa group by. Okay? Tatandaan. Pag kayo nag-select statement ng isang column na may kasamang aggregate function, hindi siya gagana kung walang group by. So dapat lahat ng column na walang aggregate function ay ipapasok sa group by. Okay. So let's say for example, etong tatlong problem na to halos pare-parehas. Pero yung problem 1 and 2 halos parehas lang siya. Sa unang problem, kukunin daw natin yung city. Okay. Kunin natin yung city tapos yung bilang ng bawat customer doon sa city na yon. So pag niran natin siya, ang i-display niya yung city sa kung ilan yung customer doon sa city na yon. So ibig sabihin, ina-apply niya yung statement doon sa bawat value ng group by mo. Okay? So pag tinanggal mo group by dito, mag-error siya. Sasabihin niya sa'yo, hindi pwedeng i-display yung city kasi yung city hindi siya kasama sa aggregate function or sa group by clause. Okay, yun yung error na lilitaw dito. So, ang remedyo mo lang dyan, either gumamit ka ng group by clause or gamitan mo rin ng aggregate function. Okay? Kaso, mawawalan na ng logic yung statement mo. Kasi kinount mo yung city tapos nag-count all ka pa. Okay, wala nang sense. Sa pang-example dito, kukunin mo yung bawat customer at yung bawat average order ng customer na yon. So using orders. So si orders natin, buksan natin yung table natin. So si orders natin, okay, ang laman niya 5 records. Okay? Kukunin niya customer ID at yung average ng bawat order. Okay, so ito siya. Dahil tigi-isa lang sila ng order,
ang nangyayari, bawat order, umuulit lang dun sa output kasi average yung hinihingi natin. Ngayon, paano kung nagdagdag tayo tapos gawin natin siyang sum? Halimbawa, si orders, okay, si orders, meron pang isang order. Si Juan, halimbawa, may order pa siyang 150 plus 250. Okay. So, ito, pag in-execute natin, 400 na siya. Okay? Yun yung gamit ng group by. Ang gamit ng group by, para i-display yung isa or higit pang column, okay, na may kasamang aggregate function. Okay, gagamit po tayo ng group by. Ang group by, pwedeng isang column or higit pa. Okay? Usually, ganito siya. So, tingnan nyo Halimbawa, gusto ko ring pakita yung ano ba yung logical order date. Okay, gusto ko rin pakita yung order date. Hindi ko siya sinama sa group by. Pag in-execute ko to, mag-error kasi daw si order date hindi kasama sa aggregate function or sa group by. So, sasama ko siya. Okay, gagana na siya. Pero tandaan nyo, kada group by nyo, ini-split nyo yung records nyo dun sa group na yon. Okay? Kagaya nito, customer ID. Lahat ng sum ng customer ID. Sinama natin si order date. Lahat ng sum ng customer ID at order date. So kung may order date tayo guys dito na ibang date, automatic, maghihiwalay siya. Okay? Maghihiwalay po siya ng record. So, kita nyo, null yung order date dito kasi null yung date ko. Pero paano kung parehas ng order date yung sa 1? Tingnan nyo Ayan Ang output kanina, 250, nahiwala yung 250 sa 150. Kasi magkaiba yung date. Pero paano kung magkaparehas? Magkasama na. Kasi isa lang yung date. Maliwanag? Tanong? 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 Sigurado kayo? Naintindihan? Naintindihan Next. Okay. Pakita ko lang to. Ang group by, pwede nyo rin pong gamitin yung mga functions. Itong mga functions na to, pag-aaralan natin to next sem kung buhay pa tayo next sem or kung papasa po kayo sa sem na to. So, dalawa lang yon. Okay. So, tingnan po natin. Meron po tayo mga function na tinatawag nating month, year, okay, day. Ang purpose nito guys is i-return kung ano yung month, i-return kung ano yung year. Okay, syempre, anong data type ang gagamitin natin? Date time. Okay? Pag gumamit kayo ng string or ano dito, number, mag-error siya. So itong month, re-return niya 1 to 12. Si year naman, full year, 2023, 2022, etc. etc. So, ito, ang gagawin niya ay i-return yung month, tapos lahat ng bilang ng order doon sa buwan na yon na kung saan ang year ay 2023, i-display niya. Group by month. So ito. So month 1, dalawang order. Month 2, dalawang order. Month 3. So January, dalawa. February, dalawa. March, isa. April, isa. So tama naman yan. Ito yan. January, dalawa. February, dalawa. March, April, tig-isa. Okay? Tanong. Okay. So next. Main box na to, wag na to. Okay. Ito magandang example. Ito pa yung isang function na pag-aaralan natin by next sem. Date part. Ano yung gamit ni date part? Si date part guys, tumatanggap siya ng dalawang value. Yung unang value, ano yung i-extract natin? Si date part guys, pwede siya mag-extract ng month, year, day, week, hours, minutes, seconds, etc. etc. So dito, ang inihingi natin, day of the week. Yun daw yung i-return natin. Tapos anong column? Order date. Ang starting value ng weekday ay 1 for Sunday at 6 for Saturday, 2 for Monday. So pag in-execute po natin to,
Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday. Ito yung mga orders. So, sa Monday, isa yung umorder. Nung Thursday, dalawa yung umorder. Okay? Okay, guys? So, ito, pare-parehas na to. Okay, join on. Okay, next. Having clause. Okay. Ano yung purpose ng having clause? Ang having clause, guys, ginagamit po natin siya para magsilbing limiter or where clause ng aggregate function. Kasi guys, hindi po tayo pwedeng magrekta ng where clause sa aggregate function. Bakit? Kasi mag-error. So tingnan nyo to. O to, gumagana. Okay? Pero pag winner nyo yan, syntax error. Okay. May error pa rin. Hindi po kayo pwedeng mag-where sa isang column na gumagamit ng aggregate function. Dapat po ay gumamit kayo ng having. So yung having, ang purpose ni having guys, ililimit niya yung result. So itong result na to, tingnan nyo ha. Pag in-execute natin yan, ito yung lumilitaw, di ba? Pero pag in-execute natin to, kasi sabi niya, okay, palitawin mo tong result na to. Pero dapat yung count greater than 2. Lahat to 1. So pag in-execute natin yan, walang lilitaw. Okay? So pag greater than 0 nyo, saka lang lilitaw yung bawat isa kasi greater than 0. Condition. Where clause. Diba? Technically, para siyang where clause. Okay? Next. Okay, ito halos ganun din. Ito naman customer ID. So, ililitaw niya lahat ng customer ID na may order na higit sa 2. Okay? 0. Natin. So, customer ID 1, order 2. So, sabihin natin greater than 1. So, ililitaw lang niya ay si customer ID 1. Okay? Dahil 2 yung order niya. Okay? Tanong? Wala? Okay. So, let's move on to the equal operator. Guys, pag nagjo-join po tayo, meron tayong 3 klase ng join. Meron tayong by equality, tapos meron pang yung join on, tapos nakalimutan ko yung pangatlo. Nasa notes naman yun. Okay, paibasa lang. May mga terms doon. Hindi ko na maalala lahat. Pero yung isang very basic guys na join is using where clause. Okay? So paano po siya gumagana? Ganito po. Okay. Pag po tayo nagjo-join gamit where clause, ang una munang kailangan, unang requirement ay yung mga tables ninyo dapat separated by comma. Okay? Dapat separated by comma. Pag na-separate nyo yan by comma guys, optional, pwede kayo mag-alias or hindi. Ang problema nyo kasi pag di kayo nag-alias, masyadong hahaba yung code. Okay? Masyadong mahaba. Mamaya papakita ko sa inyo. So after po natin, guys, etong sa where clause na join, pwede kayong mag-connect kahit ilang table. 4, 5, 6 kung gusto nyo. Pero hindi siya recommended. Okay? Mas rekomendado kung mahaba yung mga table na gagawin nyo, mag-join on kayo. Okay? Hindi okay yung ganitong klase ng pag-combine ng table using join, using where clause. So ito, ano pa yung requirement? Kailangan guys, yung main key na ginagamit or yung column na ginagamit nyo ay isang primary key at isang foreign key. As much as possible. Hindi ko sinasabing hindi siya gagana pag hindi primary at foreign. Gagana pa rin siya. Yun nga lang guys, pag di kasi kayo gumamit ng primary key at foreign key, tapos marami kayong data, babagal yung result. Lalong-lalo na pag libo-libo, milyon-milyon na yung data nyo, kailangan talaga gumamit kayo ng primary key at foreign key. Meron din tayong tinatawag na index which is later on pag-aaralan natin. Sila lang yung mga columns na dapat na nilalagay nyo sa join. Okay? So, i-run natin siya. Okay, so ito na siya. Ito yung result. Okay, yan yung joining table using where clause or equality operator. Okay?
So kapag di po tayo gumamit guys ng alias, ganito mangyayari. Okay. So imagine nyo, kakaduling na. Okay. So dapat gumamit kayo ng alias. Okay. Any question sa Unit 15? Marami? Ha? Sa'yo. Ano guys? Wala. Sigurado kayo, naintindihan na yun. Nagtataas ng kamay. Ano yun? Ano yun? Sino dyan sa dulo? Ano yun? Ha? Wala? Wala lang? Okay, wala na? Sure? Sure ah? Okay. Sa inyo. Dali lang, i-ano ko lang to. Baka mamaya hindi nagre-record eh.